So we put our love first to God and second to other people. Kasi sabi ng Panginoon, mahalin natin siya buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. At wala daw pong ibang bagay sa kasulatan na lalong mas mahalaga sa dalawa pong iyon. So we love God and we love other people. That is a spiritual instinct na meron po tayo bilang po mga mananampalataya. Kaya pag-uusapan po natin in real world, no? Dito po sa kalagayan po natin sa daigdig. Tayo po ay may kanya-kanya po tayong mga karanasan pagdating sa love. Iba-iba po yung mga klase ng mga pag-ibig na naranasan natin o maaaring maranasan mo pa. At nagbigay po ako ng ilang mga reality na na-experience po natin bilang pong mga tao, ordinary people, nararanasan din po ito, lalo na rin po tayo na mga mananampalataya. So ang iba po ay nakakaranas ng pag-ibig na una po ay pag-ibig na namamalimos. Sa lahat sa pag-ibig, pakiramdam po niya ay kukonting tao ang nagmamahal sa kanya. Kaya paborito niya ang pelikulang Palimos ng Pag-ibig. Kaya minsan ang pakiramdam na lamang niya ay ilang tao lang, magulang na lamang. So very proud siya sa kanyang mga magulang kasi siya lang, ang magulang niya lang ang nagsasabi ng mga bagay at nararamdaman niya ang pagmamahal. Pero ang totoo po nun, ang pagmamahal po ay una sa ating sarili. Pangalawa, may karanasan na klase ng pag-ibig na umasa na lang. Ito po yung mga pag-ibig na sayang. Ibubuhos mo ang isang pag-ibig na hindi ka naman talaga mahal ng ibang tao, lalo na. Pero sa Diyos, pag minahal natin siya, minamahal din tayo ng Panginoon. Amen? Kaya po, okay, sige. Mamaya po, may dadating po tayong bisita. Okay, tuloy po tayo. Ikaw rin ba ay nakaranas ng pangatlong pag-ibig? Ito yung pag-ibig na UTI. Alam niyo po yung UTI, umibig tapos iniwan. Ito yung mga karanasan mong pag-ibig na nabigo ka, nasaktan ka. Ito yung mga pag-ibig na ibinuhos mo ang iyong pagmamahal tapos grabe, iniwan ka bandang huli. Napakasakit niya, Kuya Eddie. Amen? Kaya yung effort mo, energy mo, even your money, parang napunta lang sa wala. Kasi nga, umibig ka, tapos iniwan. Okay, tanong mo yung katabi mo, may experience ka ba na na-UTI ka? Amen? Pang-apat, may karanasan ka pa sa pag-ibig na ang klase ng pag-ibig meron ka ay pag-ibig na boksingero. Alam niyo kung ano to? Yung kahit bugbugin ka, kahit saktan ka, mahal mo pa rin siya. You are like a boxer. Kahit magulpi ka, hindi. Basta tuloy ako, lalaban ako. Amen? Yung mahal naman mo pa rin. May mga ganyang klaseng experience sa pagmamahal na kahit nasaktan ka, na kahit, alam nyo, na physically, emotionally, ay ikaw ay nasira, no? Nawasa ka, pero patuloy ka pa rin nagmamahal. Grabe po yung pagiging martyr. Meron po talaga mga ganyang klaseng experience ang ibang mga tao, maaaring ikaw. Meron din ibang mga karanasan na ang pag-ibig sa kanila ay pag-ibig na playground. Yung ikaw ay pinaglalaroan lang, inuuto ka lang ng iyong labuan. No, akala mo mahal na mahal ka rin, yung pala may karelasyon ng iba. Love for them is just like a playground. Pero tayo ay natututo po dyan, hindi po tayo tumutulad ng mga nakakaranas na manloloko. Kapag isang mananampalataya ay manloloko, manloloko talaga. Okay, ang isang manloloko ay talagang manloloko at maliban na siya ay tumino at magbago,
makikita mo yung pagbabago talaga sa kanya, nagiging, alam mo yun, isa lang ang mamahalin niya. Amen? At ang panghuli ay pag-ibig na pamatay. Ito yung walang hanggang pagmamahal mo na kahit anong mangyari sa buong buhay mo, sa taong minamahal mo, kayo at kayo pa rin hanggang kamatayan. Amen? Dito po sa mga, ilang ba yan? 6 na klaseng karanasan sa pag-ibig, tingin mo, meron ka ba isa dyan? Meron ka dyan? Sino dito yung ang pag-ibig ay boksingero? Okay. Pero wala naman ako nakikita may pasa dito pag Sunday, no? Hindi lang halata, nasa katawan. Okay. Kaya, ito, totoo po ito, mga kapatid. Pero sa Bible, pag pinag-usapan natin, kaya tayo nagpapatuloy na magmahal sa Panginoon, nagpapatuloy tayo na magmahal sa ibang mga tao, because meron sinabi po ang Bible po sa atin sa unang Korinto, 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Kaya pala may namamalimos ng pag-ibig kasi gusto niya lahat gawin niya para sa pag-ibig. Kaya merong umaasa dahil sa pag-ibig. Kaya kahit merong na-UTI, itutuloy pa rin niya, hahanap siya ng mga taong magmamahal sa kanya. Kaya minsan kahit masaktan siya, they do everything in love. Kahit minsan pinaglalaroan siya, they do everything in love. Kapag siya po ay kahit anong mangyaring problema sa kanilang relationship, they do everything in love. Mga kapatid, ang tawag po dyan ay power of love. Kaya po, magbibigay po ako ng 5 bagay, paano mo magagawa ang totoong umibig. Ayan, bagay na rin po ito sa atin lahat. May asawa, merong girlfriend, boyfriend, o meron po kayong gustong pakasalan, ligawan, mga kabataan na konting makyutan lamang sa isang lalaki, isang babae, parang in love na talaga. So, how we can show our love to other people and to God. Una po mga kapatid, dapat mong maunawaan kung ano muna ang totoong pag-ibig. Baka in love ka ng in love sa iba, hindi mo naiintindihan kung ano ba talaga ang pag-ibig. Baka sinasabi natin, we love God, pero hindi mo kaya ipaliwanag. Anong klaseng pag-ibig ba yung binibigay mo para sa Diyos? Amen? Sa Bible, alam po natin sa unang Korinto, sa pangalawang Korinto, ang pag-ibig po ay napakaraming mga classification. Maraming klase. Okay? May mga pag-ibig na, sabi ng Bible, willing to sacrifice. Ayan. May mga pag-ibig, sabi niya, ng Bible, ang pag-ibig ay mapagtiyaga. Okay? Sabihin natin, love is blind. Ewan ko kung naniniwala kayo doon, pero ako naniniwala doon. Kasi ang pag-ibig, wala naman talagang pinipili. You can show love to God, you can show love to other people. No? So, dapat maintindihan muna natin ang totoong pag-ibig. At sa Bible po, ito po ang sabi. Ito, para sa akin, ito ang totoong pag-ibig. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Iyan po ay isang totoong pag-ibig sa atin lahat. Na kaya niyang isang tabi ang kanyang sarili, ito totoo. Na kaya niyang isang tabi ang mga bagay na dapat sa kanya, na dapat ay benepisyo para sa kanya, na dapat siya ang maliligayahan, dapat siya ang masisiyahan, pero siya ay puno ng pag-ibig at totoong pag-ibig. Siya po ay pumapayag kadalasan na kahit wala siya, basta meron ng iba. Na kahit masaktan ka, lumigaya lamang ang iba at sumaya. Yan ang mga totoong pag-ibig. One of the concrete example na meron tayo niyan is none other than Jesus Christ. He is the King of Kings and Lord of Lords. Pumunta dito sa daigdig. Dapat siya ang boss, ang hari. Literal. Tinuro niya yung paglapit sa kaharian ng Diyos, pero hindi po siya nag-establish ng literal kingdom dito sa earth.
Hindi po siya nagtayo ng sariling kaharian, but instead, ang pinaliwanag niya sa atin ay yung heavenly kingdom na gusto niya, na tayo ay makakilala sa Kanya bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Kahit anong bagay kaya niyang gawin pero hindi niya ginawa. Kaya niya magpurusa sa mga taong hindi maniniwala sa Kanya, pero because of His great love to us, isinantabi niya ang Kanyang pagka-Diyos at siya ay nakisama sa atin. Iyan ang ibig sabihin ng totoong pag-ibig. Mawawalan ako, pero yung dapat sa akin, mapupunta at ibibigay ko para sa iba. Siya ang naghirap, si Jesus ay naghirap, nasaktan, na dapat ay tayo yun na andun. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan daw ay kamatayan. So siya na yun nag-initiate. O sige, hayaan na natin ang tao. Sabi niya siguro sa God the Father, Ama, hayaan na natin, ako na lang po. Ako na lang po ang pupunta, bababa sa mundo para ialay ang sarili kong buhay dahil mahal na mahal natin sila. So that is the true meaning of love. That greater love has no one than this, that He laid down His life for His friend. Sana po magaya natin ang ginawa ni Jesus Christ. Dahil siya ang ating Panginoon, hindi mahirap. Many times sa buhay natin, na dapat na meron na sana tayo, pero ibibigay pa natin sa iba. Na dapat mamahalin ko siya, pero hinayaan ko siya na mahalin ang gusto niya. Dapat ay ako yung magiging masaya, pero okay lang kahit hindi gaano masaya, basta mahalaga mas masaya ka. Amen? Kaya po, pag hindi mo natutunan to, walang totoong pag-ibig. Kasi ang pag-ibig lamang siguro sa atin, pansamantala lamang o pag-ibig na tinuturo ng sanlibutan. So ano ang turo ng pagmamahal ng sanlibutan? Ikaw muna bago ang iba. But the Bible said, iba muna bago ikaw. Amen? Yung unahin ng iba bago ikaw. Natatandaan ko po, marami ako nakita mga Christian, they are willing to sacrifice na dapat meron sila. Minsan, nung ako po ay college, entrance po namin, no, nagbigay po ng mga uniform sa amin, at tapos jacket complete with rubber shoes doon sa mga varsity. Pero kami, binigyan din ng department namin. Tapos dalawa po kaming Christian doon, ako naman meron. Tapos yung kasama kong Christian, meron din. Tapos, nakita namin bilang, kulang pala yung bilang. So, sabi ng kasama kong Christian na kaklase, sabi, bibigay ko na lang sa kanya, okay lang na wala ako. Nung binagay niya, sabi, bakit kulang? Nagtatalo-talo, mga officers, mga classmate ko. Sabi, paano yan? Kulang. So, hindi ko pwede ibigay sa akin, sabi ng mga kaklase ko. So, lumapit yung kasama kong kaklase na Christian, tapos ito na lang sa ila lang to, magkasukat naman tayo. So hindi niya sinabi, paano ako? Kundi ang sabi niya, paano siya? Dahil wala siya. So nung inabot niya yung package na uniform, lahat ng classmate ko nagtingin na sa kanya. Siguro parang ako-confuse sila, bakit kaya ginawa yun? Wala siyang uniform. Tapos lumapit siya sa akin. Alam niyo, sabi niya sa akin, Brad, kasi, pag-ibig kasi. Yun lang ang sinabi niya sa akin, pag-ibig kasi. Kasi, meron ako dapat, pero nawalan ako para sa kanya. Ilang beses mo nang pinaraktis yung ganong klaseng pag-ibig sa ating kapwa. Amen? Katulad ng ating Panginoon, na dapat mabubuhay siya. I believe na kayang ipadala ni Lord, ni God, ang laksa-laksang anghel niya para awatin si Jesus Christ na hindi na mamatay sa krus ng Kalbaryo. But Jesus' prayer, ang sabi niya, Lord, not my will, but yours be done. Wag ako, Lord. Isinantabi niya yung kanyang nararamdaman, isinantabi niya ang kanyang kagustuhan, but He wants to experience the will of God. Nawa tayo po ay maging katulad ng pagmamahal o dakilang pagmamahal
ng ating Panginoon. Paano mo pa matututunan, magagawa ang umibig? Number 2, dapat mong pagdesisyonan na dapat kang magmahal at magpatawad. Ang isang taong hindi marunong magpatawad, iyan ay wala pong pagmamahal. Sapagkat kalakip ng pagmamahal na ikaw ay madaling magpatawad. Amen? Proverbs 10:12, sabi po diyan, hatred stirs up dissension, but love covers over all wrongs. Wow! How great, how powerful na binigay ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhid sa lahat ng kasalanan. Ang taong madaling magpaumanhin, madaling magpatawad, ay puno ng totoong pag-ibig. Na-observe mo ba sa sarili mo na easy ka lang magpatawad? Pag lumapit si sister, si brother, "Brad, sorry na, sister, sorry na," hindi mo pa rin papansinin, patitikasin mo pa rin ang puso mo. Okay? But that's not a true love. Sabi ng verse na ito, yung totoong pag-ibig, mapagpaumanhin sa lahat ng kasalanan. When someone approach you, humihingi ng tawad, patawarin mo na kagad. Amen. Sino ba naman tayo? Lagi natin sinasabi, kung sigat nga pinatawad tayo, anong sama natin na hindi rin tayo magpapatawad ng ating kapwa? So always remember, ang tao nagpapatawad ay puno yan ng pag-ibig. Baliktarin mo, ang hindi nagpapatawad, kapos at kulang ang kanyang pag-ibig. 1 John 4:18, whoever does not love does not know God, because God is love. Ang hindi daw marunong magmahal ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Practice natin sa buhay natin yung tayo ay magmahal. Amen? And learn to forgive other people. Mali kayo mag-asawa, matagal na nagsasama. Oo, nagmamahal lang kayo, pero pag kayo ay nagkulang sa isa't isa, baka naman ang hirap nyo magpatawad naman. Learn to forgive immediately. Because who knows, kinabukasan, bigla nang dadating si Lord. Nadatnang ka, meron kang unforgiving spirit. Parang hindi naman po maganda. Amen? Kaya meron tao ba ngayong umaga, na handa mong patawarin? Meron ka bang kapitbahay na inaaway mo last week? Are you ready to forgive them? Meron ka bang kaklase na pinuli ka? Pero you learn this morning, Panginoon, patatawarin ko na sila. Bago ka ba pumunta dito sa church, nagsapakan muna kayo mag-asawa. So are you willing to forgive? This morning, sabi mo sa kanya, ha? Sweetheart, sorry, nasaktan kita. Learn to forgive, sapagkat iyan po ay tanda ng totoong pag-ibig. Kapag na-practice mo yan, totoong nagagawa po natin ang pagmamahal po natin sa ating kapwa. Pangatlo, na magagawa natin, dapat mong pag-aralan na hindi lang emosyon ang pag-ibig. Okay lang umiyak. Okay lang na malungkot sapagkat meron tayong emosyon. Pero hindi 100% dahil mahal mo siya, paiiralin mo lagi ang iyong emosyon. Okay? Ang emosyon ay mandaraya. Ang puso ay mandaraya, sabi po ng awit. Kaya po tayo tinuturuan ng salita ng Diyos para po pagdesisyonan ang lahat na nangyayari sa atin na mayroong pag-ibig. Pinaiiral talaga ang pagmamahal. Sabi po ng isang author, next slide, love is not a feeling. Love is a choice, a decision that we must commit ourselves to over and over and over again. Kaya lagi niyo pong tandaan na ang pagmamahal, hindi lang po yung feeling. Feeling. All my life is feeling. Sabi po ng isang awit. Ang totoo niyan, ang pag-ibig, isang action word. Ipinakikita natin. Pag sinabi mo mahal mo ang isang tao, show them na mahal mo talaga sila. Do something for them. Pag tinanong ka, mahal mo ba asawa mo? Oo naman. Sino ba naman ang asawa hindi nagmamahal sa kanyang asawa? Ang tanong, pangalawa, ano ginagawa mo kung talaga mahal mo ang asawa mo?
Still, nagkakaroon ba kayo ng conversation? Nasasabi mo pa rin ba na mahal mo siya? Nalalambing mo pa rin ba siya? Nabibigyan mo ba siya ng mga bagay na ikatutuwa niya? Lalo-lalo na matutuwa yan pag lagi mong binibigyan ng pera. Pag may sakit, tamalan mo na 1,000, gagaling ang kanyang sakit. Dahil isa yan sa kaligayahan ng isang tao. Gusto ba ng iyong asawa na siya ay pumunta sa isang dagat, karagatan, at pagkatapos sa dalampas kayo ay magtatakbuhan, tapos bubuhatin mo siya parang Don Solueta lang? Kung iyon ay kaliligayan ng asawa mo dahil mahal mo siya, do it. Paligayahin mo siya. Amen? Ganun talaga. Magbibigay tayo ng effort para maipakita natin na mahal po natin siya. Pang-apat, dapat mong alamin kung paano mo ito mapapaunlad. Hindi ka lang basta umiibig, kundi dapat po ang pagmamahal mo sa Diyos, sa kapwa, ay meron pong progress na di-develop. Tingnan niyo po, pag mahal mo si God, hindi mo lang basta sinasabing mahal mo ang Diyos eh. No, pinakikita mo siya kung gaano mo siya kamahal. So, hindi lamang every Sunday dahil mahal ko si God, pumunta ako sa church. Hindi lamang yun. Okay? Pag mahal mo si God, you do something for other people. May mga tao akong dapat tulungan dahil mahal ko ang Panginoon. Kasi sabi ni God, kung anong ginagawa ko sa aking kapwa, ginagawa ko para sa Kanya. Amen? Kaya kung ikaw ay nagtatrato ng mali sa kapwa, nasasaktan si God. At kung kayo nagtatrato na nagpapaligaya ka ng ibang tao, natutuwa rin ang ating Panginoon. Kaya dapat mong alamin, ikaw mismo, ikaw, ako, dapat kung mahal ko si God, pinauunlad ko itong pag-ibig na to sa Diyos. You do something para umunlad ka. Hindi yung basta, I love you Lord. Hindi lang basta ganun yon. Amen? Kailangan may gagawin ka daily sa buhay mo para maipakita natin na mahal natin ang Panginoon. Same with other people. Sa asawa mo, tingin mo, yung progress mo mula nung ikasal ka, tingin mo ba umunlad yung pagmamahal mo sa asawa? Para isang pelikula, no? May beginning, tapos dadating mo sa pinaka-peak ng story, tapos magkakaroon ka na ng parang ending ng story. Wala na, naandun ka na lang sa ending. Plato na lamang, wala, talagang gawin mo ng mag-asawa eh. Habang sa una, sweet, no? Napakapasensyoso ng asawang lalaki. Oo, dati ako nag-intay 3 oras. Okay lang yan. No? Pag tumatagal na 10 years, 20 years, sapa ka na yun. No? 30 minutes lang mag-late. Nasasaktan na ang kanyang kapartner. Kaya nga, parang we evaluate maging ang pagmamahal natin sa Diyos. Ilang years ka ng Christian? Kamusta yung pagiging in love mo kay God? Ano na nangyari dyan? Nagkaroon ba niya ng pag-unlad? Umabot ka ba doon sa pinaka-peak of love mo sa God? Baka naman wala, pantay na lang. No? Lumilipas sa maraming tao, pantay na lang. Hindi na umangat, hindi na umunlad, hindi na nagkaroon ng progress. So, kung gusto mo mahalin pa ng todo si God, you do something. You activate yourself first sa church. Hindi pwede din talaga, hindi nag-church eh. Okay? Hindi naman mabigat na doctrine natin yan. But I believe, sabi ng Bible, huwag kalimutan ang mga pagtitipon. So, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na parang gusto niya sabihin sa atin, you go to church every Sunday. Pag may mga gathering, fellowship, you go there. Makisa ka. Sapagkat yan ang mga pinakamagandang panahon na pwede mong maranasan sa buhay mo. Yung ma-involve ka sa mga gawain. Amen? So, hindi lamang ako busy person sa maraming mga bagay dito sa aking pinagagawa sa buhay, pero busy din ako na magbigay ng oras para sa Panginoon. Sa bagay na ito, tandaan mo yung 3 bagay na ito. No? Dapat mong alamin kung paano mo ito mapapaunlad. So ito, wag po natin kalilimutan na ang pag-ibig, ganito po talaga. Number 1, love is a choice. Amen? Yung mga pakilig-kilig ngayon, pagkatapos pakilot-kilot ng puso. Kaya po darating po ang time na mababago rin minsan yung sitwasyon ng pagmamahalan nyo.
Pero always remember, love is a choice. So kung yung babae, lalaki na pinili mo, piliin mo talaga. Hindi lamang yan dahil nakilig ka sa kanya. Nung ako, alam niyo, nung ako po ay magkaroon ng kasintahan sa church, si Pastora, sabi ko, doon siya niligawan ko, alam ko, siya na ang gusto kong piliin na maging asawa ko. Siya na talaga. She is my choice. Amen? At ganoon din siya. Kahit na napakadami ng ligaw dyan, ako ang pinili niya. Dahil ang paniniwala namin, love is a choice. Piliin mo yan. Pag pinili mo yan, wala nang kalasan dyan. Wala nang saulian sa biyana. Yan ang pinili mo Pagtsagaan mo na yan. Hanggang kamatayan. Amen? I-work out mo na lamang paano kayo umunlad sa inyong relationship. Second, lagi po natin tatandaan, love is not always easy. Love is not always a bed of roses. Akala mo, lagi masarap ang magmahal. Hindi madali. Hindi lagi masarap ang magmahal. Maging sa relasyon mo kay God, hindi madali na lahat ng panahon okay ang relationship mo kay God. Even David, ang pagmamahal niya sa Panginoon, nawindang din, di ba? Man after God's own heart, sabi ng Bible sa kanya. Pero grabe yung puso ni David, no? Sobrang love na love niya si God, sobrang lapit niya sa Panginoon. Pero one day, wala siyang ginagawa, umakyat siya sa kanyang tore. At nakita niya, isang babaeng napaka-sexy, naliligo ng hubad-hubad, naliligo sa kaya ang pangalan Bathsheba. Na-attract siya, natukso siya, nalaglag siya sa kasalanan. Pero ang taong ito, very fall in love with God. Ganun po talaga. Ang pag-ibig natin, mag-isa kapwa, hindi madali. Sa mag-asawa, sa magkasintahan, syempre magbabakbakan kayo. May mga panahon na nag-aaway kayo. Because love is not always easy. Pero malaga nagkakasundo. Amen? Kami ni Pastora, akala nyo di kami nag-aaway yan. Lalo ng mga unang taon ng pagsasama po namin. Binato ko nga po ng tasa yan Nakailag lang magaling umilag sa sobrang galit ko sa kanya. Ang masaklap, yung baso. Ang masaklap, nung pagka bato ko, nabasag, nakita ni Mika, naggagawa si Mika, kanya pala yun, yung Disney character pala yun, naibato ko. Ibig sabihin, pero ngayon, di na namin ginagawa yun. Bakit? May progress. Mas naturuan na namin maging mahinahon. Pag may problema, naturuan na namin ang sarili namin na pag-usapan. Hindi lahat ng sagot o solusyon ay katuyuan mo lagi. Diba? Yung kami ay mag-usap. Kasi alam namin, hindi ganun kadali yung dadaanan mo pagdating sa pagmamahal. So, dapat flexible ka. Amen? Kaya nga, paano mo magagawa yan? Totoong pag-ibig. Pagmahal mo talaga siya. Third, huwag kalilimutan, love is a journey. Talagang paglalakbay yan. Okay ka ngayon, susunod hindi. Di masyadong okay. Okay na okay ka, susunod. Kasi journey nga naglalakbay ka. So kung ang pag-ibig ay paglalakbay, learn to fight. Kaya sabi ni Apostle Paul ay fight the good fight of faith. Because life on this earth is like a journey. Okay? Ganon din ang pag-ibig. Dala-dala mo ang pag-ibig mo habang naglalakbay ka dito sa daigdig. Huwag mo tatanggalin yon. Kaya sabi niya, love is a journey. Minsan, itong mamang ito ay in-interview. Sabi ng isang sikat na artista, si Keanu Reeves, tinanong siya, sabi niya, if you're a lover, you got to be a fighter. Because if you don't fight for your love, what kind of love do you have? Yeah? Ganda na sinabi niya. Totoo naman Pag mahal mo si God, mahal mo ang ibang tao, paglaban mo talaga. Ako hanga doon ako sa mga misis. May nadi-discover, may babae yung kanyang mister. Hindi niya hinahayaan. Ibe-baby niya yung kanyang mister. Ang ginawa niya, pupuntahan niya,
sa restaurant at kakausapin niya ng may katapangan. Bakit? Mahal niya asawa niya, ipaglalabang ko ang aking asawa. Amen? Yung iba ayaw na makipaglaban sa kanyang asawa, sa kanyang kapartner. Lulod na sa bisyo, hayaan mo nga, decision niya yan. Ipaglaban mo, tulungan mo siya, ipanalangin mo, ipaglaban mo para sa Panginoon. Amen? Easily give up dahil bigay yan sa'yo ng Panginoon, mag-give up ka. Hindi ako mag-give up, ipaglalaban ko yan. Sa mag-asawa, pag masama ang loob ng asawa mo, ipaglaban mo. Papayag ka na habang panahon, masama ang loob ng asawa mo, do something para mapawi ang kanyang galit. Regaluhan mo daw ng palihim para mawala ang kanyang galit. Sabi po ng aklat ng Proverbs. Alam nyo ba yun? Ay sa sikreto pala, regalo. Sabi ng Proverbs, nakalimutan ko lang po yung verse. Sabi po doon, kung may galit ang iyong kapwa, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Ba't hindi kaya natin subukan yun, no? May galit pa sa iyo, girlfriend mo, regaluhan mo ng palihim. Yung pagdating niya sa bahay, merong hali-halerang kutsinta doon sa pintuan niya. Wow, ang daming kutsinta. Mga flowers pagkagising, matutuwa yun. No? Grabe yung pagmamahal. Ayan, effective yun. Sabi ko, minsan, matesting nga to. Masama loob ni Pastora sa akin isang araw. So, malis ako ng bahay. Ganun po ginagawa ko eh. Pag masama loob sa akin na asawa ko, lalabas muna ako sandali. Tapos pagbalik ko, may dala akong flower. Binigay ko sa asawa ko. Nung inabot sa akin, hindi ako pinapansin. So, yung bulaklak niya, hindi kinuha yung flowers. Kaya sabi ko, mula ngayon, hindi na kita bibigyan ng bulaklak. Pero, dahil pag-ibig, ngayon binibigyan ko pa rin siya ng bulaklak. May toyo lang kasi eh. So, kaya ipaglaban ko, Lord, grabe naman yan. May effort ako, bumili ako, pero hindi niya tinanggap. Masama pa rin ang loob, pero okay lang. So, pinaraktis ko pa rin siya. Amen? Kaya po, lagi niyo po tatandaan, paglaban mo yung pagmamahal mo. Amen? So, panglima, ito na po yung panghuli, mga kapatid. Dapat mong idepende ang iyong pag-ibig sa pag-ibig mo sa Diyos. Nahihirapan ka magmahal, so tandaan mo yung klase ng pagmamahal na meron ka. Minsan, meron pong isang mga awit, isang Christian artist. Ito po, ang pangalan po niya si Audrey Assad. Si Audrey Assad, nakabuo po siya ng mga ilang album. He is a worship leader sa kanilang mga church. At ito pong mga awit na ito ay very anointed kapag po siya ay umaawit sa Panginoon. Meron po siya sariling banda. Mapapanood niyo po yan kahit sa YouTube. Pero one day, ang sabi niya, nag-decide siya na ayaw na niya maging isang Christian. Maraming awitin ang kanyang inawit para sa Panginoon. At ang totoo niya, meron pa siyang awitin na parang sinasabi niya, ang pagmamahal ko sa Panginoon ay hanggang kamatayan. Pero one day, nagulat ang maraming mga kasama niya sa church na sinabi niya sa isang interview, mula ngayon, ayoko nang maniwala na ang Diyos ay mapagmahal. Hindi natin alam ang dahilan. Worship leader. Kaya kahit sino man sa atin, pwedeng mangyari ito. Hindi natin alam ang dahilan kung natizot siya or something na nalamig siya. Pero nag-back out na siya sa pagiging Christian. Okay? Kaya ingatan po natin, maging pastor, maging ako. Yan, banda to eh. O, yung mga banda natin, pag hindi mo inalagaan talaga yung love mo kay God, hindi posibleng hindi mangyari yan. Kaya po, alalahanin po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Pag mahal mo si God, always remember this. Kahit anong mangyari, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Amen? So ngayon, hindi na siya Christian. Iba na inaawit niya. Tingnan niyo itsura niya ngayon, ang layo sa itsura nito. Kaya, tandaan po natin,
pinapractice natin lagi ang totoong pag-ibig sa atin. So para hindi mawala yan, pinapaalalahanan tayo ng Word of God. 1 John chapter 4 verse 19. We love God because He first loved us. Amen. And then totoo, wala talaga tayong pagmamalaki. Sasabihin, hindi ako mahal ni Lord. Hindi, makasalanan ka pa lang, pinakita na ni Lord kung gaano kanya kamahal. Wala ka pang relationship kay God, ipinakita na sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Ngayon po, umaga sa ating pananalangin, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. At hayaan po natin na ang pagmamahal ng Panginoon ay mag-increase sa ating po lahat. Jeremiah 31 verse 3, ang sabi po, "The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness." Ngayon po umaga tayo po lahat ay tumayo. Pwede ba sariwain natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin? At kung may mga tao man nagbigay sa iyo ng pagmamahal, sabihin mo, Panginoon, salamat sa mga taong ito na nagbigay at nag-ukol ng panahon para sa akin para maipakita ang pagmamahal nila. At kung meron man ikaw ngayong umaga na alam mo ikaw ay nagkulang sa pagmamahal mo sa Panginoon, we ask the Lord's forgiveness. At kung meron man ikaw mga tao minahal mo pero parang ayaw mo silang patawarin, you need to forgive them. Patawarin na natin sila. Ako po ay nakikiusap. Kung meron ka mga galit pa sa mga taong yan, hindi yan makakapanaig sa pagmamahal ng Diyos, because the love of God is so precious to every one of us. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Kahit ano pa ang kalagayan mo sa buhay, He loved you so much with an everlasting love. He loved you with His loving kindness. Panginoon, salamat po. Ngayon pong umaga, kami po ay nagpupuri sa iyo, ibibigay ng kaluwalhatian. Salamat po, Lord, sa dakilang pag-ibig mo. According to your word, you said that you love us because ikaw yung totoo nagmahal sa amin, Panginoon. Kung nararamdaman mo parang walang taong mga nagpapahalaga sa iyo, pero hindi ang Diyos. Mahalaga ka sa Panginoon. Matindi kaya natin suklian ngayong umaga ng pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pasasalamat natin sa Kanya, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pag-ibig. Thank you, Father. Thank you, Lord. Lord, salamat po sa umagang ito. Naniniwala kami sa iyong kabutihan sa aming po mga buhay. Inyo nga po kaming turuan sa buhay po namin, Lord, na lahat ng pwedeng mangyari sa aming buhay ay gawin po namin na merong pag-ibig. We will do everything in love. Panginoon, may mga panahon na parang ayaw naming mahalin ng isang tao, pero natutunan po namin ngayon na dapat talaga kami magmahal. Panginoon, kung nanlamig man kami sa pag-ibig po namin sa iyo, humihingi kami sa iyo ng tawad. Salamat po, Panginoon. Ngayon pong umaga, bayaan niyo po sa mga kapatiran ay maghari sa aming buhay ang pag-ibig, sa halip na ang galit, sa halip ng buot, sa halip na walang pagpapatawad sa bawat isa. Kundi Lord, ikaw ang mangusap, ikaw ang manguna, ang pag-ibig mo ay siya maghari sa amin po lahat. Salamat po sa iyo, Panginoon, at binibless po namin ang bawat isa ngayon pong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakaupo na po tayo, mga kapatid. At salamat po, no? At tayo po ay may mga bisita. We have visitors from our friend from Texas, USA. Okay. They will greet to us at gusto natin sila di makilala. Yung iba sa inyo, first time na mamimit sila. Pero, nandi mo si Bishop? Umalis na. Hinatid lang sila ni Bishop.
At sila po ay babati po sa atin. So, nahin natin, give us a warm welcome to Sister Joy. Can you please? I feel like we've come home. So it's a trip here, and we're really glad when we leave the U.S. and step on the soil in the Philippines. So I'm very happy to be here. We love your pastors. They're awesome. You're blessed to have Sister Alma and Brother Alvin. And it's, God's good. He's just good all the time. When we just need to expect the goodness of God in every situation. Know that He has our good at His heart. That's His heart, is for goodness for us. And I'm so blessed. I just overflow with the love of the Lord because He's so good. He's so good. And we live beneath all that He has for us. We could have so many blessings, but we don't step into it. Even with all that we believe for, it's still beneath what He actually wants for us. There's just so much. We can't even fathom how much that God loves us and how much He wants to bless us. So, Steve, it's your turn. It's your turn. Love it. It's good to be in church, amen? Amen. What time is your church open? 9:30. We better hurry. So I'll have you out by 9:30 tonight. Okay, I just want to share something I've been studying. There was a survey taken of 2,800 men and women age 65 and older who said their health was poor. Those people who said their health was poor were more likely to die in the next 4 years. Interesting, huh? Than the ones who say their health is good. These findings are supported by a review of a large study of 23,000 people by the University of Medicine. So people who say they're in poor health are in poor health. The Bible says you can have what you say. The Bible says you're snared by your words. You're caught by your words. Let me share something else with you. This is really incredible. I'm glad you're sitting down. What you believe and speak not only affects your body, but it affects your immune system. Your words become containers of blessing or cursing. And there's another one here. Your body was created to heal itself. Did you know that? Amen. You know, if you cut your finger and you keep it clean, you know your finger's going to heal. No doubt. But if the doctor says you have a disease, you don't know if God can heal it. But yet your body's designed to heal itself. Listen to this. Your body was created with the ability to heal itself. And if every part functions properly, it will. Some sicknesses is caused by a chemical imbalance. And that part of the brain that controls the speech, listen to this, the part of the brain that controls the speech controls those chemicals in the body. So what you say controls how your body reacts.
what I notice about most Christians, or most people in general, when they go to the doctor, and I love doctors and nurses. My grandson's wife's a nurse, and we love her as much as our own children. And so I love doctors and nurses. I have friends that are doctors and nurses. But I think the doctor's job is to give you the name of the disease, because the Bible says Jesus' name's above every name. Amen. So once the doctor names the disease, it gives you authority over that disease. So what I see happening is people take ownership of the disease. The doctor says, you have leukemia, and they go, oh, thank you. And they take leukemia and they go home. The first thing they do is they tell their spouse, I have leukemia. So they just accepted ownership of that sickness. I think what you should do when the doctor says you have leukemia is just say, no thanks. And I'll tell you why, because Jesus' name's above every name. Jesus' name's above leukemia. So when they name the disease, it gives you authority over the disease. But you have to take that authority. The Bible says resist the devil. It says submit yourself to God, resist the devil, and he'll flee. So you have to resist sickness. You know, people were saying when we left home, the flu's going around. And I said, yes, it's going right around me. Why? Because I have authority over the flu. I think you should eat healthy. You should take vitamins. You should do all that. I think you should do that. I think you do what you can do physically, but you better do what you can do spiritually. You better become a doer of the word. Amen. And a doer of the word is one who speaks the word of God and expects results. When they named the storm, the greatest thing they ever did was start naming the storms. And when they name a storm, that gives you authority over the storm. When they name the typhoon, it gives you as a church authority to speak to that storm and tell it to go out to sea. Joy and I were in Hong Kong one year, and we were down near the Star Ferry. You remember the Star Ferry is? We take the ferry across, and we stayed down there. We were walking around the shops looking, and they were boarding up the windows. And I said, what's wrong? They said, well, Typhoon Hannah's coming. I said, what does that mean? He said, well, Hannah's going to hit, and it's going to wipe out all these buildings. So Joy and I and our two daughters went back to the hotel. We took our hands and we prayed the prayer of agreement. And we spoke to Typhoon Hannah. We said, Hannah, go out to sea and disappear in the name of Jesus. Why? Because we have authority over the storms. When Jesus was in the boat and the storm came, he stood up and he rebuked the storm. Right? Yeah. And then Jesus said, the things that I do, you can do it even greater. But you got to become a doer of the word. You got to begin doing what the word of God says. Yeah. So we said, Hannah, go out to sea and disappear. Next morning, the newspaper in Hong Kong, headlines reads, Typhoon Hannah goes out to sea and disappears. Amen. That's the word of God in action. You a Christian? How many are Christians here? Yeah. Well, there's 5. Oh, yeah. So as a Christian, you need to speak God's word. You have 2,000 promises in the New Testament God has given you. You should use them. Thank you, and God bless.